So hello guys, welcome back again to my vlog. So for today's video mga kabosing is ang pag-uusapan natin ngayon is yung Miss Universe Philippines 2024, my unofficial top 16. Ngayon is papalapit yung coronation night this May 22. So ilang days na lang. So today is 14. So magre-release na ako ngayon ng aking unofficial top 16 based in their performance mga kabosing. So welcome back again to my vlog. So for today's video is magre-rank ako ng aking top 16 mga kabosing based in their performance, at syempre sa gusto ko talagang makapasok sa top 16 mga kabosing sa kanilang mga previous challenge mga kabosing. So narito ang aking mga sumusunod na top 16 for my official top 16. Let's start with number 16 is si Florida na si Mattia Mahal Smith. So nakikita naman natin mga kabosing yung kanyang performance is ginawa naman niya talaga lahat yung kanyang makakaya para may pakita sa buong madla yung kayang-kaya niya talaga, kahit na pasok sa akin sa panlasa yung si Mattia Mahal Smith. And then number 15 ko is si Cavite na si Dia Mate mga kabosing. So kahit ang liit niya, sobra talagang ganda ni Dia Mate. When it comes naman sa kanyang performance is naghahabol din talaga si Dia Mate when it comes sa kanyang mga pasarela, sa mga speaking abilities is pasok na pasok sa akin. At syempre pang number 14 ko is si Northern California na si Kayla Carter. So pinasok ko to sa top 14 kasi kahit sobrang payat niya is palaban talaga si Kayla Carter when it comes sa kanyang pinasok ko siya kasi sa kanyang communication skills, sa kanyang beauty mga kabosing. So pasok na pasok sa akin si Kayla Carter. Next for my number 13 spot is si Bacolod na si Yvonne Katamko. Yun, pasok na pasok sa akin si Yvonne kasi when it comes sa kanyang beauty is Pilipina talaga, at pwede rin siya makipagsabayan sa mga Latin Americas when it comes sa beauties kasi Pinay na Pinay talaga, at lumalaban talaga si Miss Bacolod when it comes sa competition. Next, number 12 ko is si Zambales na si Anita Rose Gomez. So dito pa lang makikita natin kahit sobrang nipis ng kanyang balakang is makikita mo talaga na palaban talaga si Zambales na si Anita Rose. When it comes sa mga performance niya is humahataw talaga siya. Hindi talaga nagpabaya sa kanyang mga laban si Anita Rose, kaya number 12 siya sa akin. Next naman is yung number 11 ko si Palawan na si Raven Doctors. So kahit hindi siya masyadong popular, at least lumalaban talaga si Raven Doctors at the age of 18 or 19 years old or 20 years old to. Kahit nag-aaral pa siya, nakikita mo talaga yung determination niya talaga na makapasok sa semifinalist or makakuha ng corona. Si Raven Doctors kasi isa sa pinaka matangkad na kandidata, kahit na batang-bata pa siya at baguhan is alam niya talaga yung kanyang gagawin, at syempre yung mga team niya siguro is alam din niya yung ginagawa niya. So nilagay ko siya sa number 11. For my number 10 spot is si Cebu City na si Chris Tiffany Hanson. At the age of 34 or 36 yata si Chris Tiffany, alam kong lumalaban siya. When it comes sa kanyang team is hindi naman nagpabaya yung kanyang team para maipakita talaga ni Chris Tiffany Hansen yung kanyang ability sa kanyang previous competition like sa Miss Binibining Pilipinas. So ganoon pa rin yung kanyang pinakita para lang maipakita na kahit hindi na siya masyadong bata at the age of 36 is
kaya niya makipagsabayan at syempre gusto niya magiging transparent sa lahat ng mga contestant. Kaya number 10 sa akin si Chris Tiffany Hansen. So for my number 9 spot is si Laguna na si Alexandra Rosales. So dito mo talaga makikita yung mga baguhan na kahit anong pilit mo talaga na may mga frontrunner, pero sila is lumalaban talaga na gusto rin nilang may pakita sa buong people na kaya-kaya nilang may uwi yung corona at makapasok sa top 5 or top 10. So palaban din itong si Laguna na si Alexandra Rosales. For my 8th spot is si Kainta Rizal na si Stacy Gabriel. Kahit na hindi siya katangkaran, lumalaban talaga at syempre aura kung aura talaga itong si Stacy Gabriel at hindi talaga ito nagpapabaya sa kanyang mga performance at sa kanyang mga task na ginagamit sa mga para maipatumba yung kanyang mga kalaban. So si Stacy Gabriel is yung sobrang ganda at syempre magaling din to sa communication skills at hindi talaga natin maiwasan na isang tabi si Stacy Gabriel kasi isa rin ito sa nakitaan ko na potential na maging top 5 or winners mga kabosing. Yun. Number 7 ko is si Australia na si Kimberly Streets na kung saan ito naman yung Filipino community na lumalaban talaga kahit tindig na tindig pa lang ni Kimberly Streets, doon mo makikita na queenly talaga yung kanyang posture at syempre yung kanyang sa kanyang knowledge also is sobra ding galing ito magkipag-communications kasi doon siya galing sa ibang bansa kasi magaling din siya sa communication skills at syempre yung kanyang beauty is hindi mo rin talaga santabi yung kanyang beauty. When it comes naman sa kanyang appearance, nagsasabi na hindi daw maganda, mukha daw siyang bading yung mukha, pero pag sa actual talaga, doon mo malalaman na should maganda talaga at pwedeng makapasok to sa top 5 sa competition nito. For my number 6 spot is si Alexi May Brooks ng Iloilo. Bakit ko siya nilagay sa top 6? Kasi hindi ko naman siya nakitaan na mananalo. For my number 6, siya talaga yung panlaban ko na pwedeng makapasok sa top 5 at makaka-uwi ng corona kasi sobra talagang hirap ng competition na ito na kung sino yung ilalagay mo talaga sa top 5, top 4, top 3, top 2. Sobrang sakit talaga sa ulo. Kaya si Alexi Brooks nilagay ko muna siya sa top 6 kasi alam kong magaling siya sa communication skills at yung kanyang backstory is sobrang ganda din. Kaya yun, number 6 muna sa akin si Alexi Brooks. For my number 5th spot is si Pampanga na si Cyril Payumo na kung saan lumalaban din to sa mga international pageant at naka-uwi din ng corona. So lumaban din siya dati sa last 2 years ago sa Miss Universe Philippines, kaya lang hindi siya nakapasok sa semi-finalist. Pero ngayon, nilagay ko siya sa top 5 kasi potential talaga siyang makakauwi ng Miss Universe Philippines 2024. So, number 5 sa akin si Cyril Payumo kasi nag-upgrade talaga siya when it comes sa dating performance niya. Saka ngayon is nag-level up talaga si Cyril Payumo. For my number 4 spot is si Taguig na si Christy McGarry. At the age of 34 is kaya talaga makipaglaban tong si Christy McGarry. Sa tangkad pa lang, sa beauty, alam kong manlalaban ito sa finals. Sa tangkad ba naman niya, hindi mo maisasantabi yan si Christy McGarry. So I'm sure nasa list nyo rin ito si Christy McGarry sa top 5 or top 10. So hindi mawawala yan sa eksena kahit pa chill lang si Christy McGarry. Alam mong lumalaban talaga siya. Ayaw niya kasing ma-stress yung kanyang self at syempre yung mukha niya, ayaw niya talagang ma-stress talaga. Yun. For my number 3rd spot is si
is si Bacoor na si Victoria Velasquez Vincent, na kung saan dito ko lang siyang nakitaan ng pwedeng manalo or hindi mga kabossing, kasi pang number 3 sa akin si Victoria Velasquez Vincent, kasi sobra talagang sakit sa ulo at marami talagang palaban dito sa competition na ito, kasi maraming front runner, tsaka hindi mo rin talaga may isang tabi yung beauty ni Victoria. Magaling din yung kanyang communication skills, yung pasarela okay din, yung kanyang backstory okay din, yung kanyang mga achievements sa buhay. And then next, for my number 2 spot is si Baguio na si Tara Valencia, na ito talaga yung favorite ko talaga na si Tara Valencia, kasi sobrang ganda niya, maganda rin yung kanyang performance, laging pasok talaga sa yung mga panlasa ng mga ibang judges, pinapasok talaga siya, hindi siya nawawala ng eksena when it comes sa mga performance, at syempre sa mga activities, lagi siyang nandyan sa top 5. So kudos talaga sa Baguio, na ang galing talaga ng team niya, na hindi talaga nangiiwan sa kahit sa competition, lumalaban talaga siya. Either top 5, top 2, top 3, kaya talaga ni Tara Valencia kunin ang Miss Universe Philippines. At syempre, for my number 1 spot is si Quezon Province na si Atisa Manalo. So when it comes, kaya dito ko nilagay si Atisa Manalo for my number 1, kasi nakitaan ko talaga siya ng potential na may represent niya yung Pilipinas sa Miss Universe Philippines, at kaya talaga niya makipagsabayan sa mga Latina, sa mga Asia, sa mga Europe, kasi siya talaga yung Barbie talaga yung kanyang itsura. Gusto ko yung kanyang mata, yung kanyang balikat ba yun na sobrang taas. Ang ganda talaga ng kanyang hubog ng katawan, kahit nakatalikod pa lang alam mong si Atisa Manalo yon, kasi meron na siyang napatunayan sa Miss International 2018, nakalaban din niya si Catriona, na siya yung naging Miss International Philippines, at syempre nag first runner up din sa as Mr. International first runner up, nagnanap doon sa bansang Japan. So possible talaga na makukuha ni Atisa Manalo yung corona bilang isang Miss Universe Philippines 2024. So what do you think mga kabossing? Sino yung gusto nyo manalo sa Miss Universe Philippines 2024? Comments down below, and don't forget to like and subscribe, and see you in my next vlog. Bye bye, keep safe, subscribe please, see ya. See you to the finals and then preliminary competition this Sunday. This is my official top 16 mga kabossing. So see ya, God bless. Assalamualaikum po, bye bye.